Ay mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, tututukan po muli ulit natin ang gold, ang XAU-USD sa kanyang paggalaw. At ngayon, actually guys, bago tayo magsimula, no, medyo paus tayo at napablog ako nang wala sa oras. Dahil backstory ng konti, no, medyo nainis tayo kanina but wala na yon. Kasi may isang client na nagpa-schedule, tas galing pa ako sa taping kanina, nagpapahinga ako and then nag-ayos ako and then hindi naman siya sumipot na ewan ko kung ba't may mga ganun tao. But anyways, okay na po yon, no? Ang gusto lang natin positivity at syempre makabigay na nga ng value po sa inyong lahat. Ngayon guys, eto po, no? So without further ado, simulan na po natin ang pag-a-analyze po sa gold, sa XAU-USD na nakarang araw po sinabi natin itong XAU-USD ay hindi pa dapat bilhin, and that was on this particular chart, no? Ito po mga around July 11. Ayun, July 11 pa, July 12, ano na po ngayon? July 13. So, kung bumili kayo ng July 11, ang price niya, that was 3361. Around that level, no? Around that price point. Now, makikita po natin dito ano na yung current price ng gold, 3355. So, malaking pips po yun. Malaki at maraming pips po yun. Ibig sabihin, kung ikaw nag-buy ka, no, which is sabi ko nga, huwag ka magbabay. Kasi, nasa resistance eh. You can see that particular hint na kapag ka ang isang particular chart ng isang asset class ay nasa resistance or almost hit that particular level, it means na talagang pwedeng bumaba ito or mag-retrace ito. Well, in this particular case, hindi pa siya tuluyang bumababa, but makikita natin, sabi ko nga, July 1, July 3, okay, July 2 and July 3, nandun siya sa resistance ng 3350 to 3370. Okay? So, yung mga nakarang araw, ang price ng XAUUSD ng gold ay 3360. So, around that average resistance. So, meaning, kaya ito, makikita natin, nahihirapang umangat o talagang pababa siya, no? Parehas. Nahihirapan na siya mag-breakout dito. And then, makikita natin dito yung selling pressure, okay? Kung isusum lang natin, okay? So, hindi natin kailangan ng malalimang charting para magets ito. Okay? So, in this particular case, makikita po natin, ito yung kanyang resistance. Well, actually, ito pa lang naman talagang binaba. Hindi pa naman bumaba ng tuluyan. Pero, ang sinasabi ko, kung ikaw, nag-buy ka, malaki na agad yung lugi mo. Kung bumaba siya netong, alam mo yon, yung from, ayan nyo, 3368 nga po eh. Bumaba ng 3350, 49. Unlocking pips mo nun kung ikaw ay nag-buy. So kaya naman ano po ang masasabi natin dito? Kung ikaw naman yung nag-sell, 'di ba? Actually po ako sa totoo lang sell ang entry ko diyan eh. Okay, nung mga nakarang araw nung blinag ko mismo. Okay? So sa other account. Now, anong pong nangyari? No, nakita natin na may selling pressure eh. No, dito nga between again 3350 to 3370. That's why makikita natin ito naging bumagsak and then konting nag-bounce 3360 and then bumaba ulit. So ako, ito na nga, no, ano na bang masasabi natin diyan? Anong bias natin ngayon sa gold? Magbabay ba tayo? Magse-sell? Pero disclaimer again, ulit-ulitin ko, lahat ng videos na ginagawa ko ay for informational, educational, and awareness. Hindi nangangahulugan na sinabi ko susundin nyo na po, okay? So, kasi syempre, may sarili kayong desisyon and all of those informations, no, na nasa inyo, available in your hand. So, pero dito, ang masasabi po natin dito, ako talaga, sa akin lang po ito, short pa rin ako dyan. Sell short position, sell short entry. Coach, bakit po? Dahil, ganun pa rin, it is inside the support, the resistance levels, the resistance areas here that we can see. Malinaw na malinaw po na may resistance and selling pressure dito. So, that's why, sa akin lang, kung ako magte-take risk, magse-sell short ako dyan. Coach, mga saang presyo?
Yun nga po, yung binanggit natin na resistance level, anything that is inside that particular range or level is valid para sa akin. Okay, kahit saan ako mag-sell short dyan, kahit ngayon or kahit bukas, is basta nandun pa rin siya sa range ng resistance at may selling pressure pa rin at may momentum pa rin pababa kasi nga sell short kikita kapag bumaba. So, ang tanong mo lang dyan, ano yung mas lamang? Yung pwedeng bumaba or pwedeng tumaas? Ano yung pipiliin mo? Ano yung parang bobotohin mo doon? Okay? Saan ka lulugar? So, kaya hindi natin ako, I mean, matagal na ako sa trading but hindi ko kailangan ng maraming nakasulat sa charting, maraming nakalagay kasi you can think, you can analyze, you can critically make that sound decision kung alam mo na yung market structure and yung patterns na nandito na. Yun po ang malupit na trader. Hindi na kailangan ng maraming charting para masabing, no? Well, ako sa akin lang po 'yon, no, para sa akin na kaya kong i-trade 'to na imaginary lahat, no? May psychologically yung support, yung resistance, alam mo na kabisado mo na. Well, pero syempre for beginners, mas okay na may plotting exercise kayo, may plotting practice kayo. At tayo naman, no, sa mga talagang detailed sessions natin po tinuturo yan. But then, dito sa mga videos natin, gusto kong isimplify na pinapaliwanag ko lang sa inyo yung mga nangyayari muna sa chart at hindi tayo kung ano-anong ang dami nating plottings po dyan. Okay? So, kaya yun yung masasabi ko dito. Still, di ba, from 3368, bumagsak na nga siya ng 3349, nag-bounce ng 3360, bumaba ulit. Ano ba yung bias ko pa rin dyan? Still, pwede pa rin bumaba. Okay, in the next, well, in the next days, pwede. Okay, kasi hindi naman agad, Sir Coach, sabi mo bababa. Hindi ko naman sinabing agad-agad. Yan ang mali sa mga prediction, no? Sa mga nakikinig din. Pag sinabing ng isang nagko-content na bababa yan, syempre hindi naman namin alam kung kailan talaga bababa Pero kumbaga yung bias namin is bababa. And yan nga yung hindi alam ng karamihan naman talaga. Siyempre, alam mo ba kung kailan magkaka-pandemic ulit? Alam mo ba kung kailan ulit mangyayari ito? Yan. So, yun lang yun. No? Walang nakakalam ng eksaktong timing. Yun nga ang challenge sa trading Alam natin na pwedeng tumaas. Yes, alam natin na pwedeng bumaba. But you know, the timing na ikaw ay papasok, the timing na ikaw ay mag-exit. Siyempre, yun ang challenge. Yun ang inaaral. Yun ang binabayaran doon. Okay? So, kaya kasi still, may resistance pa rin, may selling pressure pa rin. Yun lang yung basic idea natin dyan. No, and also, yung nakikita natin yan, ako personally, yung ginagamit kong sariling strategy, yung retest and retracement percentage, no? Yung comparative analysis niya, no? Kasi bumaba, tumaas. Mas malaki yung ibinababa niya dito sa part na to. Pero dito makikita nyo, ang laki ng itinaas means pwede rin malaki ang ibababa. And ako personally, sa mga analysis ko, personally, detailed po yan. Pero nga dito, since gusto natin mas mapadali at mas maging beginner friendly, yung mga videos natin, makinig lang kayo at sinasabi natin ng kung ano yung mapapayo natin, kung ano yung words natin, at kung ano yung posibleng maging galaw. Kasi nga yung iba, mag-plot-plot ako dyan ng chart, naiintindihan nyo ba? So, hindi, 'di ba? So, kaya kailangan yung mas madaling intindihan na syempre mas mauunawaan po talaga. Okay? So, kaya I think yun lang yung videos natin sa ngayon, ano? Antabayan na natin tong si Gold. Mag-comment pa kayo kung ano yung mga gusto nyo ipa-analyze, ipa-monitor sa atin. Sabi ko nga, no, I'll try my best to be able to be consistent as it is sa aking ginagawa ulit, no? Kasi nga medyo napahinga tayo ng matagal. Galing tayo Malaysian nakarambuan. May mga inaayos pang project sa school din as well. Kasi nga estudyante trader, medyo malapit na tayong graduate, no? Kaya palapit-lapit na tayo doon. So, but again, continuous in progress po tayo sa lahat, no? Papa-academics or professional dito sa career natin, tuloy-tuloy lamang po. Okay, so kaya again mga ka-traders, maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta. Like, follow, share, and subscribe. See you on my next videos. God bless you all po sa inyong lahat.